Okay, ang question is, ano sa palagay mo ang nangyayari sa kaluluwa sa kabilang buhay? Ako naniniwala ako, bago tayo pumunta ng langit, may purgatorio talaga. Yung ika-9th day ng mama ko, bago maggabi na magdadasal kami, nakatulog ako. Nakita ko yung relo ko sa kama, sa kwarto, 2 p.m. Tapos, ang napanaginipan ko, dumalaw ang mama ko. Nagulat ako from kabaong. Bumangon siya talaga, di ba? Tapos sabi ko pa, ay, bumangon ka. Oo, nagpaalam kasi ako. Kasi ang mga namatay, pwede ka magpaalam kung meron ka pang hindi nakakausap o natatapos. Hindi lahat na nakikita nyo sa mall, sabi niya pa, lahat buhay yun. Tapos bigla siya naninigarilyo. Naninigarilyo mama ko. Ay, ba't ka naninigarilyo? Wala nang laman tong tiyan ko. Ay ko, anong lasa ng sigarilyo? Sabi niya, lasang Sprite. Ay ko talaga, tapos ako, nasaan si Papa? Ayun ang Papa mo, di ba nauna siya sa akin? Siya ang manager ng purgatorio. Siya ang nag-aayos. Kung sinong unang lilinisin, may pila-pila. Tapos sabi niya pa sa akin, kailangan ko nang umalis ha. Ikaw nang bahala dyan. Tapos umalis siya. Doon sa relo, nakalagay parang 2:15. Tapos nagising ako, 2:15. Parang 15 minutes lang ako nakatulog. Alright mga ka-good news, pag pinakinggan mo yung kwento malinaw, may paniniwala tungkol sa purgatorio at ginamitan ito ng personal na experience bilang patunay at dito kinakailangan natin maging maingat. Tara, pag-usapan natin yan. Una, tungkol sa purgatorio. Ang tanong, saan ito matatagpuan sa malinaw na turo ng Bible? Ka-good news, kapag binasa mo ang scripture, ang makikita mo ay Hebrews chapter 9 verse 27. Ang tao ay minsang mamamatay at pagkatapos nito ay paghuhukom. Ibig sabihin, may immediate accountability before God. At wala kang makikitang malinaw na turo tungkol sa purgatorio bilang lugar ng paglilinis pagkatapos ng kamatayan. Ang malinaw sa Bible, pagkatapos ng kamatayan, judgment, hindi proseso ng paglilinis. Pangalawa, tungkol sa panaginip. Hindi natin dinidiscount na may emotional weight yon, lalo na kung mahal mo ang taong nawala. Pero kinakailangan natin maging malinaw. Hindi lahat ng panaginip ay galing sa Diyos. Sa Ecclesiastes chapter 5 verse 3 ang sabi, ang panaginip ay dumarating dahil sa maraming iniisip. Ibig sabihin, pwedeng galing ito sa memory, sa grief, sa longing. Hindi ito automatic revelation tungkol sa afterlife. Ang Diyos nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, hindi sa random experiences. Pangatlo, tungkol sa purgatory system. May pila, may manager, may scheduling. Kailangan natin maging honest. Wala kang makikitang ganitong description sa Bible. Kapag ka ang detalye ng afterlife ay parang system na may hierarchy at assignment, hindi yon galing sa scripture. Ka-good news, hindi experience ang basihan ng doctrine, kundi ang salita ng Diyos. Kung gagawin mong authority ang panaginip, kahit sino pwedeng mag-claim ng kahit anong katotohanan. Kaya ka-good news, maging malinaw tayo. Hindi ito pag-disrespect sa experience ng isang tao. Pero hindi lahat ng experience ay katotohanan. Ang afterlife hindi natin iniimbento. Hindi natin pinapaginipan. Ito ay ipinahayag na ng Diyos sa kanyang salita. At ayon sa scripture, may buhay pagkatapos ng kamatayan. May paghukom, may langit at may kaparusahan. Kaya huwag tayong magbase sa panaginip, sa kwento, sa personal experience. Magbase tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, ito ang dapat mong marinig. Sa John chapter 14 verse 6 ang sabi, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. Sabi yan ni Jesus Christ. So mga ka-good news, hindi purgatorio ang pag-asa natin. Hindi panaginip ang magliligtas sa atin. Si Jesus Christ lang. Siya ang namatay para sa kasalanan natin. Siya ang nabuhay muli at siya rin ang tanging daan sa Diyos. Kaya habang may buhay ka pa, lumapit ka kay Kristo, magsisi ka sa kasalanan at sumampalataya ka sa Kanya dahil hindi afterlife system ang magliligtas sa'yo, kundi ang ginawa ni Jesus Christ sa krus. Tandaan, don't trust experiences, trust the gospel. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.